bago po kayo makakuha ng lisensya, kailangan po nyo ma-submit po lahat po ng clearances sa kanila. Tapos sa sanction po naman, siguro kapag katulad po nung nasabi po ninyo na mayroon pong nanutok, sa tingin ko dapat, kumbaga, yung sanction medyo bigatan po para hindi po maulit. Dahil naapektuhan po dito, katulad po nung narinig ko po yung nabasa ko po sa dyaryo, naapektuhan po kasi yung mga responsible gun owners, yung mga atleta po na kumbaga gusto lang pong humawak ng baril para ho sa paglaro at wala na hong kung ano pang masamang balak. So, yun po ang mga taong naapektuhan. Dapat harsh, perpetual disqualification o ban na lisensya. Dapat po, kung pwede siguro, tanggalan po siya ng lisensya at Habang hindi na buhay po na. pwedeng magkaroon after ilang years or whatever po maisip ng ating gobyerno. In that case, Jethro, would you advise na yung mga gun owners ay dapat maging miyembro ng Philippine Practical Shooting Association? Tama ba yan? Yes, sa tingin ko po, malaki pong maitutulong nun Aha. in terms of discipline. Okay. Kapag ka-involved po kayo sa sports side ng pagbabaril. Maganda yun. Dahil ang mga bata nga, tignan mo, no? Meron ding mga ilang bata na member ng PPSA na puputok, pero ang nakaguide sa kanila yung mga magulang nila. At makikita mo na sa bahay, hindi man lang nila hinahawakan ng baril nila. Dahil nga naman alam nila kung ano yung lakas ng putok. Kumbaga sa putok pa lang, magkakatroma ka kung tutuusin eh. Speaking on the sports side ng paghawak ng baril, nasabi nyo kanina medyo magastos to eh. No? Anong may papayo nyo sa mga bata na gustong matuto rin pero walang kakayahan para bumili ng baril o dahil magastos na ito eh. Anong dapat nilang gawin? Eh, gumamit mo na ng baril galing sa Cebu. Pwede ba yun? Pwede. Pwede ba yung galing sa Cebu? Pwede mo lang gamitin? Pwede naman po, pwede naman. Pero actually may gumagamit na ganyan, no? Pero ang Sa sinasabi competition, ginagamit pa yan? Pero po tayong mga locally manufactured firearms na registered manufacturers po. Oo. Katulad po nung Okay naman ang standards. Okay naman ang quality. ano, Okay naman po. rin. Arms Corps, Arms Corps. yung meron pa Meron pa isa, may Danao po eh. Ang Danao kasi isang registered na po na company. Hindi pumapalya, Jetro. Well, meron pong tinatawag yung guns meeting na kumbaga totonohin po yung baril para hindi po pumalya. Mayroon na bang gumagamit sa kompetisyon nyo ng ganyan? Meron po sir, marami po. Actually, magaling ang Pilipino, ha? Magaling gumawa ang baril ang Pilipino. Yun nga lang, kulang nga lang talaga ng suporta ng gobyerno. gumamit ng Philippine-made na baril? Sa competition. Sa competition. Ako po, yung ginamit ko nung World Shoes sa 1999. At nanalo ka? Locally made. Anong brand? Nag-second po tayo. Arms Corps. Galing ha? Arms Corps. Alright. Tsaka lahat po ng kumbaga customizing, yung pag-ayos po ng baril, tayo na po gumagawa dito. Baril lang talaga ang Yung pyesa lang po ang bibili natin sa labas. Hindi naman violation yun sa competition. Hindi naman po. Oh, okay. Alright, mga kaibigan, ipagpapatuloy po natin ang, ako lalo nagiging interested sa ating usapan ngayong gabi. Magbabalik po ang inyong Beat the Press. Babalik po ang inyong Meet the Press at pick up na sa question ni Direk Marlon. Direk. Hindi ko alam kung gusto niyo sagutin to, pero nauuso ngayon yung mga airsoft guns. Hindi lang Competition mga bata din yan, eh, diba? pati mga yapi, Oh. mga young professionals, nagiging hobby na rin nila. Do you recommend na gawing hobby rin to, lalo yung mga mag-uumpisa pa lang mag-practice ng shooting? Well, actually ngayon meron ng yung mga ibang grupo, mga kaibigan din natin na pumuputok sa PPSA. Nagtayo sila ng isang airsoft range somewhere in Marikina or Pasig. Na dito nagsisimula yung mga medyo hindi pasok yung budget nila kasi mas mura to, yung baril nila hindi umaabot ng 20,000 or less. Mas mura yung bala, hangin lang ang binibili, and they can just fire away, no? Pareho ng safety to
na ginagawa dun sa tunay na baril, dito tinitrain na rin nila yung pagiging safety conscious na hindi pwedeng bumunot kahit saan-saan, may safety area na pwede lang doon kalikutin yung baril. So, pwede nilang itry for starters. Sa inyong sports, no, dito sa PPSA, do you receive any support or any help from the government when you enter competitions? Sila meron eh. Rudy Project. Wala. May sponsor. Sa government, wala po eh. Siguro po minsan kapag mayroon mga malalaking laban. Una-una nga, kasi very controversial kasi pagka sinabi pong shooting na sport eh. Kasi nga po, maraming hindi po nakakalam, basta nakarinig ng baril, lagi pong nai-connect sa mga masamang gawain. Oo. Kaya, yun yung isang rason na pag may naririnig po tayong hindi maganda na nangyari o ginawa po ng tao, gamit po ang baril, lagi pong apektado po yung sport, which is sayang po. So, do you have plans on doing something about this para in the future dumami pa yung magagaling na shooters na tulad nyo? Alam mo, actually sayang eh. Naging shooter din tayo ng minsan, nakita natin kung ano yung potential na makasama natin. Actually, ngayon po, katulad po, bagong pasok yung tinatawag na production na category. Kaya po ito pinasok para mag-invite ng mga bagong shooters like businessman. Kasi itong category na to, pagka binili nyo kasi yung barrel from the box, yun na ang gagamitin nyo. Wala na kayong ibang gastos. Para lang mabigyan ng idea ang mga customized or ang tinatawag pong open na category, aabutin po ng 200 plus yung baril eh. Ito pong production, pagka nabili nyo, sa as low as 20 plus thousand, may baril na po kayo at pwede na kayong lumaro. So, yun ang isa sa mga steps na ginagawa po ng association para po mapalawak pa yung mga sumasali. So ito ang uri ng kompetisyon na Rico at saka Jethro na ang Pinoy pwede mag-excel kasi walang height advantage dito, Yes. walang reach advantage dito, Opo. gano'n ba yun? At saka, Walang age saka advantage. subok na po natin to dahil nga po since the 1990s, baka hindi po nalalaman ng iba, meron po tayong lalaking world champion, meron din po tayong mga babaeng world champion sa practical shooting. Oh, Kaya sa event po na to, talagang kayang-kaya po ng Pilipino. para about recognition para sa gobyerno. Pag dumarating si Manny Pacquiao, bonggang-bongga ang kanyang pagsalubong natin sa kanya. Kayo mga naging world champions kayo, nakaranas pa kayo ng ganung trato naman. Wala sa gobyerno. Well, wala naman pong ano kay Manny. Talagang lahat po tayo iniidolo siya. Iniidolo po. Wala po eh. Siguro nga ako kasi hindi kami, ang sport po namin kasi hindi spectator sport. Kasi pagka may bumabaril po, ang mga nanonood nasa likod lang po namin dahil hindi po sila pwede sa harap eh. Kasi may bala po kaming mga lumilipad. Yun po siguro ang isang rason kaya po hindi po ganun kalawak ang pagtangkilik po ng mga tao. Alright. Curious Carlos. ako, Jethro, Rico, no? Paano mini-maintain yung kalusugan nyo, especially yung kamay nyo? Madali Eh, rin. bawal pagpasmado. So, paano ang Parang health, pianista. Health observation? Well, pareho namin ni Jet. Si Jet, meron kasing range, no? Meron siyang business. Ako, ang trabaho ko naman is nagtuturo din ako ng shooting. So, halos everyday kaming nasa range, everyday kaming pumuputok. So, amoy ng pulbura. halos naging natural na eh. So, Monday to Thursday, tatrabaho kami. Friday to Sunday, puputok kami sa iba-ibang lugar. Within the Philippines, within Luzon. Sometimes we go to Visayas and Mindanao, compete. So,